Joey. Sabi niya, bakit concerned tayo sa human rights, guys? Akala ko ba don't care ang stance natin about it? Concerned po kami sa mga biktima ng addict. It's not about human rights. It's about the peaceful existence and safety of law-abiding citizens. Of ordinary families. Ordinary Filipino families. This is beyond human rights rhetoric. This is about existence itself. Kung nasa human rights pa rin kayong framework, you are so beyond. Ang ginagawa lang yung motherhood statement, we are now concerned about the existential threat to Filipino families in the Philippines. Yan ay mga adik. Correct. Actually, to si Bench 90210, sabi niya, bakit concerned tayo sa human rights? Akala ko ba don't care ang stance natin about it? Ito yung mga tipo ng tao na hindi nakakasabay sa usapan eh. 'Di ba? Parang sino nagsabi sa'yo na walang pake ang mga supporters ni PRRD sa human rights? Okay? Ang mga supporters ni PRRD ay may pakialam, okay, sa kapakanan ng mga buhay-buhay ng bawat nilalang. Okay? It's just that we are always confronted about our lives and the lives of addicts. Hindi nyo kasi nire-recognize yung problema na yung mga putang ina nyo eh. Hindi nyo nire-recognize. Nandito ka ba, Benj? Nandito ka? Gusto mong umakyat? Umalis na ba si Benj? Benj 90210? Handyan ka pa ba? Kasi medyo maano na eh, kanina pa yung comment niya eh. Ayun. So ito yung mga tipo ng tao na walang na walang alam dun sa talagang issue ng mga mamam. Hindi ito Duterte is not addressing academic issues, theoretical debates and things like that. Ang sinasagot ni Duterte dito, yung totoong problema ng mamamayang Pilipino sa araw-araw. Okay? And when we talk about human rights, we talk about the human rights of everyone. Our right to live na hindi nati-threaten ang buhay namin. Nalalabas kami ng bahay na hindi kami nangangamba, nakakanain kami ng adik. Mas marami pong biktima ang adik kaysa dyan sa mga EGK nyo. Ilan yung EGK nyo? 25,000. Ilan ang biktima ng adik? Nabilang nyo? Bilangin ko. At ang sinasabi ko sa inyo, ang victimization ng mga adik, compounding ito ha. Hindi ito yung one time, big time. Ha? Yung marami mga one time, big time, yung tinegi, ganyan. Pero bago tigihin yan ng adik, anong ginagawa ng adik? Ha? Tinotorture muna yan. Ano sa tingin sa adik? Swift? Swift Death? Adik yan eh. Nabasa nyo? Bakit kayong mga kakamping, bakit hindi kayo nagpo-post ng mga biktima ng adik? Tanungin nyo nga mga sarili ninyo. Why are you not sympathizing sa mga biktima ng mga adik? Ilan ang biktima ng adik? Bilangin ninyo nga. Ilan sa pamilyang Pilipino ang hanggang ngayon ay nanganganib ang buhay dahil may adik sa pamilya? O naubos ang kayamanan dahil may adik sa pamilya? Pinagnakawan, binaboy ang pamilya, winasak. Ilan? Bilangin nyo yan. Tapos sasabihin nyo kami ng human rights, you don't know what you're talking about. But we know what we are talking about. We are talking about existence itself. Correct. Wala kami pakialam sa mga adik. Kung mag-a-addict ka ng sarili mo. Huwag ka mamirwisyo ng iba. Mag-a-addict ka na nga na, mamimirwisyo ka pa. Mandadamay ka pa ng ibang tao. True. Sige nga, nabasa nyo ba isang news? Ha? 37 stabs. Pinatay niya yung asawa niya that addict siya. 37, is that even about human rights? That's no longer about human rights. This is about the evil in our society, which is drug addiction na pinagtatanggol ninyo mga hinayo pa kayong mga kakamping at anti-Duterte. Ipakita nyo sa amin kung ilang beses kayong naging concern sa mga nabiktima ng addict. Nabilang ninyo? Bilangin ninyo. Ilan? Yun ang tunay na inosente na pinatay ng addict. Anong ginawa? Yung mga pulis na pinapatay ng pusher, concern kayo? Sasabihin ninyo, trabaho ng pulis yan, kaya wag silang magrereklamo? Aba, hindi ba kasama sa trabaho ng pusher ang mategi? Kung hindi pala kasama sa trabaho ng pusher ang mategi, dahil pinagtatanggol ninyo dahil pusher, hindi pwedeng tegihin, o di mag-pusher na lang kayo lahat. Hindi palang pinaka-safe eh. Pinaka-safe pala, ang mga pusher. Dahil ipagtatanggol ka ng mga kakamping na pinaka righteous sa Pilipinas.
Bakit ang feelings ninyong mga pro-addict at pro-drug pusher ang dapat manaig at hindi ang feelings sa mga pamilya na nabibiktima ng mga addict? Ipaliwanag nyo sa amin yan. Huwag nyo kaming bibigyan ng mga academic discussion about human rights. Ipaliwanag ninyo bakit yung feelings ninyo sa mga namamatay na mga addict at pusher ang dapat katigan ng mga Pilipino. Mm. Ilan? Bilangin ninyo ilan ang nabiktima ng mga addict. At hanggang ngayon, gaano kalalim ang sugat na iniiwanan ng mga addict sa pamilya? Gaano katagal yan? Isang araw? 2 araw? 3 araw? May addict kayo sa pamilya? Mm. Nakaka-relate ako sa ordinaryong Pilipino na may addict sa pamilya. Kaya alam ko ang hinaing nila, kaya ako naiintindihan nila ako. Alam nyo, kayo mga kambing, why do you think I have 70 million views right now? Na naiintindihan pa yung buhay ng mga Pilipino. Dahil Pilipino ako. Alam ko ang buhay ng mga pamilyang Pilipino. Dahil nararanasan ko yan. Kaya makipagkwentuhan sa akin ng mga OFWs. Akala nila, PHA ko. Pag nakikipagkwentuhan yun sa akin, nararamdaman nila na pareho kami ng pinagdadaanan dahil alam ko ang buhay ng pamilyang Pilipino. Kahit ang mga OFWs, dahil lang ibang bansa din ako, nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, tapos malalaman ko na may addict, na nakikinabang yung addict. Gaano kasakit yan? Sige nga. Ano, feelings mo? Mamananaig yung human rights mo? Eh, paano yung feelings namin? Paano yung pinaghirapan namin? Parang tado pala kayo, pinaghirapan ninyo? Pinaghirapan ninyo yung mga namatay na yan? Namatay lang yan, umiyak-iyak ko, but you don't care about them. You know why you don't care about them? Because if you really care about them, na poor, eh bakit hindi mo sila bigyan ng trabaho? Tapos sasabihin nyo, ay hindi, kasi ano yan ng gobyerno, eh gago pala kayo eh. You don't put your money where your mouth is. Mm. Period. Common sense. If you care about something, you put your money there. Mm. How many of you na mga kakamping sa anti-Duterte na nagpapalabon sa addict or kumuha ng addict sa ibang pamilya at sabihin nyo dito sa mga OFW nakikinig sa akin. Ngayon, kung concerned talaga kayo sa mga addict at pusher, lalo ni mga sa addict sa pamilya, sabihin nyo sa kanila ngayon, sabihin nyo sa kanila na, ma'am, aampunin na lang namin yung addict sa pamilya nyo. Kami na magpapakain, kami na mag-aalaga at ipag-iheli namin at pagdadiaper ay bibigyan namin ng magandang buhay. Gawin ninyo. Mm.